Hello guys! Welcome ulit sa panibago nating video tutorial. Para sa video na to, is tuturuan ko kayo or may ituturo ako sa inyong tips or tricks sa Canva. Isa itong app ng Canva and then na-discover ko to and malaking tulong talaga siya na nakaka-save ng time dahil normally, di ba, I don't know if ginagawa niyo ito ha, pero before, nung hindi ko pa to na-discover, normally ginagawa natin is nagsisearch tayo sa Google. Like for example, gusto kong humanap ng Jollibee na logo. Wait, hahanap ako sa Google. Hindi nyo makikita sa screen, pero magsisearch ako sa Google ng Jollibee na logo. Okay? Wait lang. And then, maghahanap din ako ng what else? Ano pa kaya logo na pwede natin i-search? Okay, like for example, ano na lang, Mang Inasal. Okay, naka-download na ako. So, yung gagawin natin, mag-open tayo ng A4. Okay? Kahit anong size yung gamitin nyo. Depende sa design na gagawin nyo. Kasi A4 talaga yung normally na ino-open ko. So, ang gagawin natin is, since naka-download na ako nung Jollibee at saka Mang Inasal na logo, is gagawin ko, isa-upload ko siya dito na part. Okay? Upload files. Then, hahanapin ko yung mga logo na na-download ko. Wait lang ha. So, yan. May dalawa na tayong logo. So, yung ginagawa natin is, yun, lagay lang natin dyan, ganyan, para may logo na tayo. Pero what if hindi mo na kailangan pumunta ng Google or kahit anong search engine para makakuha ng mga ganitong brand logos? Okay, yung gagawin natin is, pupunta tayo dito sa apps. Nakikita niyo yung apps dito. Punta kayo dito sa apps. And then, i-search niyo yung brand fetch. Okay? And then, ito. I-click nyo yan. And then, open. So, yan. So, yung sabi ko kanina, what if hindi na tayo pupunta ng Google? So, dito na natin isi-search yung logo na gusto nating ma-apply sa mga designs natin. Okay? Just like for example, Jollibee. So, search ko lang. So, yan. May lalabas na logo ni Jollibee. Okay? So, medyo konti lang. So, at least pwede mo ring ganyan. Para yung logo lang ni Jollibee talagang matitira. Okay, try natin yung Mang Inasal kung available ba siya dito. Available din siya, guys. 'Di ba? So, try tayong maghanap ng ibang logo. Okay, so what if gusto ko Notion? Meron din. So, may iba't ibang klaseng design ng logo ng Notion dito. So, ano pa? Try natin Coca-Cola. Meron din, guys, 'di ba? At ang maganda pa dito is mga transparent backgrounds na siya, 'di ba? May iba-ibang kulay na siya. May iba din dito logo na pwede mo siyang palitan yung kulay gaya nito. Pwede siyang mapalitan like for example green. So, yun yung maganda niya. May ibang logos din dito, guys, na hindi siya pinoproduce ni Canva. Okay? Isang example na, okay, nakakatawa lang. Kasi isang example na hindi niya pinoproduce na logo dito is yung Photoshop. I don't know if meron ng Photoshop, pero nung sinearch ko siya, wala talaga eh. See? Wala siya. Ewan ko kung bakit wala siya. So, siguro magkaaway sila, hindi sila friend. So, kahit i-search ko si Adobe Photoshop, try natin. 'Di ba? Yung parang wala siya. Try natin i-claim ang brand kung may lalabas. I don't know kung saan to papunta, guys, ha? Kasi parang i-register mo siya eh. Yung parang i-apply mo pa siya. So, wala talaga siyang available na Photoshop. Pero yung Illustrator, parang meron akong nakitang Illustrator dito.
Wala din guys. Yung parang mga product ng Adobe products is hindi siya na-produce ni Canva. So, yun. Try natin si Canva kung search natin. Meron. Meron talaga. 'Di ba? So, yan. Sobrang quick lang ng tutorial na to. Tinuturo ko lang dito kung yung easiest way para kung paano mag-apply ng mga logos na di na natin kailangan pumunta sa Google. Mag-search sa Google, tsaka i-download natin siya. Yung iba, meron pang mga background, need pa natin i-background remove, mga ganyan. Tsaka maganda pa dito guys is high quality siya lahat. Okay? Si Jollibee parang hindi siya high quality, pero may option dito si Canva na pwede natin siyang gawing high quality. Okay? So, tuturuan ko kayo kung paano na lang din, ha? Isasabay na lang natin ito sa tutorial na to since madali lang naman itong tutorial na to. So, isasabay natin ang pagpapa-high quality ng mga medyo low quality na pinoproduce or kahit yung mga nakukuha natin sa Google, pwede natin itong gawin, okay? Kasi normally talaga yung makukuha natin sa Google is hindi lahat magaganda yung quality. So, since yung binigay dito sa atin ni Brand Fetch is parang hindi naman siya ganun kaganda yung quality, kita nyo yan. So, pwede nating gamitin itong image upscaler. Okay? Click natin yung image upscaler. Okay? And then, open lang natin. Kasi okay lahat eh. Okay yung mga logo lahat except lang yung Jollibee na na-produce natin. Hindi ko alam bakit. So, hintayin lang natin yung image upscaler. So, may option dito, upscale resolution. So, normally, yung ginagamit ng iba is yung 8 times na. Pero, check nyo pa rin guys ha. Kasi minsan, yung 8 times is parang sobra na. Most especially kapag ina-apply nyo sa real life na mga tao. 'Di ba? So, parang nagiging ano na siya, nagiging drawing na siya. Kaya, i-check nyo pa rin kung ano yung quality na lalabas. Pero dito, since parang all vectors naman siya, 'di ba? When we say vectors nga, yung parang all shapes. So, I think 8 times is okay, okay? Try natin i-upscale into 8 times. Maganda itong image upscaler, guys, ha? Most especially, ito yung ginagamit ko kapag nag-generate ako from AI-generated platforms. Ito yung ginagamit ko para mas maging high quality yung mga elements na dina-download ko or gagamitin ko. So, ito, since natapos na, click lang natin yung replace. Tsaka titingnan nyo guys ha, tingnan nyo yung quality ng Jollibee. Malabo talaga siya. So, try natin i-replace kung ano yung mangyayari. Yan. Better siya guys. Medyo meron talaga siyang something part dito na parang pixelated. Parang naging pixelated siya. I don't know why ha. Baka yung na-produce talaga ni Canva na Jollibee, hindi talaga siya maganda. So, kaya siguro naging ganito. So, at least, compared kanina, is better na siya, guys. No? So, try nyo rin explore, guys. Try nyo rin subukan dyan sa mga Canva nyo, yung brand fetch, and then see it for yourself kung ano yung mga brand logos na pwedeng ma-produce ni Canva for free. I don't know if pwede siyang ma-apply using free accounts. So, since gusto ko ring malaman kung pwede ba siya, try natin, no? So, punta ako dun sa parang na-expire ko na account. So, okay. And then, itatry natin yung brand fetch. Let's see if pwede siyang gamitin if naka-free account ka lang. Let's see. Kasi kung pwede naman, di ba, much better. So, kung hindi naman pwede, so we have no choice but to search it on Google. So, punta tayo dito sa apps. And then, search natin si Brand Fetch. So, yan. Open. Try natin Google. Okay. Good news, guys. Pwede naman siyang gamitin kahit naka-pro account ka lang. Okay? Let's try if pwede ba siyang ma-download. Kasi baka mag-ano siya,
may magpa-pop up na error na kailangan natin mag-upgrade into Pro account. Try natin i-download kung pwede ba. Oh, pwede siya guys. So, this is good news since pwede siya free and then Pro account yung brand fetch. So, yun, itry nyo yan sa Canva nyo and then yun, i-explore nyo kung ano yung mga brand logos na pwedeng ma-produce ni Canva, okay? I hope na meron kayong natutunan sa video tutorial na to and aabangan ko kayo ulit sa susunod na video ko.